Pangsanlibutang ulat. Bumalik ka sa Diyos. August 17, Colombia. Willington. Si Willington ay unang tumikim ng alak sa unang pagkakataon matapos niyang magsimba isang araw ng Sabbath sa Bogota, Colombia. 14 na taon siya noon at pinilit lang siya ng kanyang mga kaibigan na uminom. Matapos ang unang beses na pag-inom ay nagtuloy-tuloy na ito araw-araw hanggang 24 na taon. Noong 17 taong gulang na siya ay umalis na siya ng bahay at sumamang nanirahan sa kanyang girlfriend sa loob ng 21 taon. Nagkaroon sila ng 2 anak na lalaki. Dahil sa kanyang patuloy na pag-inom ng alak ay hindi siya nagkaroon ng pirmihang trabaho. Isang araw, dumalaw sa kanilang bahay ang kaibigan ng kanyang tatay na ang pangalan ay Jaime at naabutan siyang lasing. "Willington, kilala ko ang tatay mo," sabi ni Jaime. "Maari kang magbalik sa Diyos." Napatigil si Willington at nagsabi, "Adventist ka ba?" Tanong ni Willington. "Oo, Adventist ako," sagot naman ni Jaime. "Kung Adventist ka talaga, kantahin mo nga ang hymn number 500. Yan ang sabi ni Willington. Ang awit ay may pamagat na, "Far Beyond the Sun." Inawit ni Jaime ang kanta at napaluha si Willington. Nang matapos na ang kanta, binanggit ni Willington ang kanyang paboritong memory verse, ang Juan Kapitulo 3 versikulo 16. Noong araw na iyon ay nagsimula ang isang pagkakaibigan ng dalawa. Sa loob ng 3 taon, hindi nagsawa si Jaime na dumalaw kay Willington at sabihin sa kanya na, "Please, come back to God." Ang palaging sagot ni Willington ay, "Oo, magbabalik ako sa Diyos." Ngunit ito ay hanggang sa salita lamang. Inalok ni Jaime si Willington ng pag-aaral ng Biblia ngunit hindi interesado si Willington. Maganda naman ang pagkakaibigan ni Jaime at Willington ngunit ayaw lang niyang pag-usapan nila ang Diyos. Nasa puso pa rin ni Willington ang Sabbath. Sa katunayan, hinihikayat niya ang kanyang asawa at 2 anak na itigil na ang pagsimba pag-araw ng linggo. "Nagsasayang lang kayo ng oras sa pagsimba sa araw ng linggo. Kung gusto nyo talagang magsimba, mas mabuti pang sa Adventist Church kayo magsimba at sa araw ng Sabbath." Yan ang sabi ni Willington sa asawa. Dahil sa patuloy na pag-iinom ni Willington at wala naman siyang pirmihang trabaho ay nalubog sila sa utang. Isang gabi, dumating si Jaime sa bahay nila kasama ang Adventist pastor at ilang mga miyembro ng simbahan. Nakabukas ang kanilang pinto kaya nakapasok na sila ng bahay bago pa malaman ni Willington. Nagbigay ng 5 minutong sermon ang pastor. Ngunit, hindi narinig ni Willington ang boses ng pastor, kundi, ang kanyang narinig ay ang tinig ng Holy Spirit. Ramdam ni Willington sa kanyang puso ang mensahe ng pastor. Pagkatapos ay inanyayahan ni Jaime si Willington sa isang revival and reformation na kasisimula pa lamang sa kanilang local church. "Sinabihan ako ng nanay mo na magbalik ka daw sa Panginoon." Nang nakaalis na ang mga bisita, ang 12 taong gulang na anak ni Willington ay nagsabi sa kanya, "Daddy, di ba sabi mo, ang Adventist Church ang tunay na church? Gusto kong magsimba sa Adventist Church." Naantig ang puso ni Willington kaya nag-decide siya na dumalo sa revival and reformation kasama ang kanyang pamilya. Nang unang gabi ng kanilang pagsimba, naantig agad ang puso ni Willington. Paano nalaman ng pastor na ito ang maraming bagay tungkol sa buhay ko? Inisip ni Willington ay para sa kanya ang panawagan ng mensahe na kanilang narinig. Napaluha si Willington. Iniisip niya ang kanyang pagiging lasenggero at ang kanyang pagkakalubog sa utang. Ang kanyang makasalanang buhay ay tunay na mabigat para sa kanya.
Nagsimulang manawagan ang pastor na kung sino man ang nais na magpasakop sa Panginoon ay maaring lumapit sa harapan para ipanalangin sila. Ayaw pumunta ni Willington, kasi sabi niya, pupunta ako sa harapan, tapos mamaya pagkatapos ng simba ay iinom na naman ako ng alak, wala ding mangyayaring pagbabago. Ngunit, bago pa malaman ni Willington ay nasumpungan niya ang kanyang sarili na nakatayo sa harapan kasama ng 17 iba pang mga kapatiran na nais magbalik sa Panginoon. Nanalangin si Willington ng tahimik. Lord, wala dapat ako dito sa harapan. Alam mong iinom ako ng alak ngayong gabi. Pagkatapos ng pagsamba ay umuwi na sila ng bahay at dumiretso naman si Willington sa bar upang uminom ng alak. Habang siya ay umiinom, nasa isip niya ang sermon ng pastor. Parang may kakaiba siyang nararamdaman sa kanyang puso. Lumipas ang 3 linggo, nagpatuloy sa pag-inom si Willington. Sa bawat oras na umiinom siya ay naririnig niya ang tawag ng Holy Spirit. Tutulungan kitang tumigil sa pag-inom kung gagawa ka ng matatag na desisyon na huminto. Sa ika-4 na linggo, sabi niya sa sarili niya, hindi ko maaring patuloy na gawin ito. Walang mangyayaring maganda sa buhay ko. Kailangan akong magdesisyon. Noong Sabado ng gabi, nagdesisyon na siya na piliin ang Panginoon kaysa sa alak. Nanalangin siya ng tahimik, Lord, ayaw ko nang uminom. Tulungan mo akong tumigil. Kinaumagahan, nanalangin ulit siya ng tahimik. Lord, one day at a time, tulungan mo po akong tumigil sa pag-inom. Sa kanyang pagkagulat, nakalipas ang 1 araw ay hindi siya uminom ng alak. Ito ang unang araw na hindi siya uminom ng alak simula noong 14 na taong gulang siya. Akala ko ay hindi na ako makakatigil sa pag-inom. Tinulungan ako ng Diyos, sabi ni Willington. Masaya si Jaime nang mabalitaan na si Willington ay nagbabalik na sa Panginoon. Ang mission story na ito ay nagpapakita sa atin kung paano ang pamumuhay sa Colombia at ang mga hamon ng misyon doon. Ang bahagi ng 13th Sabbath offering sa quarter na ito ay makakatulong sa pagbubukas ng 2 center of influence para tulungan ang mga bata na nasa panganib ng pagkalulong sa alak at sa droga sa Colombia. Ang mga center of influence ay nasa mga lungsod ng Buenaventura at Puerto Tejada. Salamat sa pagpaplano ng mapagpalang handog sa darating na ika-28 ng Setyembre.